Isang magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is I entitled Your Best Friend, ang iyong matalik na kaibigan. Our scripture reading ay matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 12 to 17, and our key verse ay nasa Proverbs chapter 18 verse number 24. And let me read to you mga kapatid. Ang sabi po dito, a man that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that is sticketh closer than a brother. So meron daw pong kaibigan na masigit pa sa kapatid. Now, kung naalala po natin nung tayo po yung mga bata, no, meron po tayo mga best friend, no, na lagi po natin kasama, no, pag sa eskwelahan, kasama po natin sa recess, no, or pag sa ating mga bahay or sa lansangan, kasama po natin naglalaro, kasama natin sa mga adventures. No, so meron tayong best friend, no, kasama rin po natin sa mga difficulty ng buhay po natin nung tayo po yung bata. And kung tayo po yung magiging aware, ngayon pong tayong adult na, of course, meron pa po tayong mga still friend or best friend na mako-consider po natin. Pero alam po natin na sa panahong ito ay very rare na po ang tunay na kaibigan o ang matalik na kaibigan. So kung titingnan po natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya, pag nagkaroon po tayo ng isang matalik na kaibigan na siyang nagmamahal sa atin, nagko-comfort sa atin, at kasama po natin sa mga difficult situation, yun po ay dakilang regalo sa atin pong Panginoon. Now, kahit meron po tayong best friend sa kalagayan po natin bilang isang tao, naniniwala po ako na meron pa ring times na sila po ay nale-let down tayo or may mga sitwasyon na hindi po nila kaya tayong iparamdam sa atin ang tunay na kailangan po natin bilang isang tao at bilang isang Kristiyano. Kaya kahit po alam ko na kahit meron pong isang pinaka-best friend sa buong sanlibutan, ay still hindi po yon ang siyang makapagbibigay sa atin ng tunay na comfort, no? But we have the true friend and true best friend, mga kapatid, na ipinapakita po sa atin ang salita ng Diyos at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po yun nakakasawang sabihin that Jesus is our only true friend. Si Jesus lamang po ang tangi nating tunay na kaibigan. Let me give you an illustration. I remember si Joseph Scriven. Isa po siyang Irishman at bago po siya ikasal, the night before siya po ikasal, ang kanya pong fiancé ay nalunod or namatay. So nagpasya po siya na lumipat ng ibang lugar, yun po ay sa Canada, at pinayagan niya ang leading ng Panginoon sa kanyang buhay na gamitin siya ng Panginoon sa mga experiences at sa mga gagawin po niya. At ang isa po sa kanyang na-discover sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, na si Jesus po ang kanyang tunay na kaibigan. Siya po ang nagsulat ng isa po sa paborito po nating hymn, What a Friend We Have in Jesus. Dahil na-realize po niya na kapag wala na po lahat ng suporta sa lupang ito, kapag lahat na po ng suporta ng emosyon ay bumagsak na, alam niya na si Jesus po ang tanging nandyan para umibig sa kanya at mag-comfort po sa kanya. The same thing with us as a believers of Christ. Napakahalaga po panghawakan natin that we have a true friend, and that is the Lord Jesus Christ. Doon nga po sa atin pong scripture reading sa John chapter 15 verse 12 to 17, makikita po natin dito that Jesus gave himself, He laid down His life for us, na tayo po ang dapat mamatay doon sa krus, pero si Jesus po ang naging substitute para po sa ating mga kasalanan. Siya po ay namatay sa ating mga kasalanan upang tayo po ay makapagkamit ng kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. So Jesus died for our sins. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Panginoon. At sabi nga rin po doon sa John chapter 15, nakikita din po natin doon na si Jesus ay hindi na po tayo tinatawag na alipin. Tayo po'y tinatawag niya na kanya pong mga kaibigan. So, kino-consider po tayo ni Jesus na kaibigan po natin. Sapagkat naiintindihan tayo ng Panginoon sa Hebrews chapter 4. Siguro po, tingnan ko lang po sandali. Hebrews chapter 4. No, makikita po natin dito
ang Panginoong Jesucristo na siya po ang ating great high priest na patuloy pong nakakaunawa po sa atin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 4, verse number 15, the Bible says, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." So, meron tayong dakilang saserdote na lahat ng kanyang naranasan ay pinagdaanan po niya bilang isang tao, kaya naiintindihan po niya tayo. Sabi nga po dito, tempted like as we are, yet without sin. No? So si Jesus, hindi po pwedeng hindi niya tayo maintindihan sa lahat ng pinagdadaanan po natin. So Jesus understood us. He knows our pain. He knows our trials. He knows our sorrow. He knows our heartaches, and even our pains, or even our temptations sa buhay natin. So napakahalaga na laging makipag-usap tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng intimate relationship with the Lord, sapagkat siya po ang nakakaunawa sa atin. Andyan si Jesus para ibigin tayo at i-comfort tayo sa lahat po ng ating mga situation. Saglit po tayo mag-pray. Panginoong Jesus, ikaw po ang aking tunay at matalik na kaibigan na meron ako sa mundong ito. Salamat po sa inyong pag-ibig at sa inyong comfort at sa lahat ng inyong ginawa para po sa akin. Panginoon, naway patuloy na ako'y lumakad na may malapit na relasyon sa inyo. Ito po ang aking panalangin. Amen.